Teofimo Lopez, tú eres un cobarde. Regis Prograis, Haney, Gelbonta, I'm here. You wanted this? I'm here. Yan nga po ang hamon ng IBF World Junior Welterweight Champion na si Subriel Matias sa lahat ng matitigas sa kanyang dibisyon matapos niyang paayawin sa laban kahapon si Shojahan Ergashev sa pamamagitan ng 5th round corner stoppage. Kanyang hinamon sina WBO Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez, ang maglalaban para sa WBC Junior Welterweight crown na sina Devin Haney at Regis Prograis, at pati na rin si former WBA regular Junior Welterweight Champion Gervonta Tank Davis. Pero sa ngayon mga amigos, ang hamon na yan si WBC Champion Regis Prograis pa lang ang pumapalag. Ani Prograis sa kanyang social media, Regis Prograis versus Subriel Matias 2024. So ibig sabihin po mga amigos, sakaling lumusot si Regis Prograis kay Devin Haney, makakakita tayo ng unification sa Junior Welterweight Division. Isa sa nagpapalakas ng chance ng laban na to na mangyari talaga mga amigos ay dahil dati nang napabalita na nagkaroon ng meeting ang kampo ni Subriel Matias noon kay matchroom promoter Eddie Hearn na siyang may hawak ngayon kay Regis Prograis. Posibleng last fight na sa contract sa PBC ni Subriel Matias ang laban niya kahapon kay Shojahan Ergashev. Posibleng isa yan sa mga tinalakay sa meeting nila Eddie Hearn at kampo ni Subriel Matias. Ang pagkakaroon nga po ng unification sa Junior Welterweight. Si Subriel Matias na may kartadang 20 wins, 1 loss with 20 knockouts ay tsak na magiging magandang laban para kay Regis Prograis na may kartadang 29 wins, 1 loss with 24 knockouts. Pero syempre dapat munang manalo ni Regis Prograis sa kanyang paparating na laban sa December 9 kontra kay Devin The Dream Haney. Kung ayaw niyang si Devin Haney ang mapalinya sa unification. Samantala, WBA Junior Bantamweight Kingpin Kazuto Ioka idedepensa ang kanyang WBA strap kontra sa WBA number 8 contender na si Josber Perez ng Venezuela. May kartadang 20 wins, 3 losses with 18 knockouts. Huling beses lumaban sa world title fight itong si Josber Perez ay noong 2020 kontra kay Artem Dalakian kung saan natalo siya via 12-round unanimous decision. Si Kazuto Ioka ay ang first Japanese boxer na naging 4 division world champion. Sinundan niya ni Naoya Inoue matapos durugin ni Inoue si Stephen Fulton noong nakaraang buwan ng Hulyo. Ang sagopaang Ioka versus Perez ay gaganapin sa December 31 sa Japan, salubong sa bagong taon na naging tradisyon na nga po sa Japan mula noong 2011 pa. Sa iba pang balita mga amigos, ang tanong at bulong-bulungan sa mga boxing forums, ano kaya ang dahilan kung bakit ilang araw na ang nakalilipas ay wala pa ring sagot sa hamon ni Conor Benn, si newly crowned IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Samantala kung sumagot ito sa mga post ni Terence Crawford ay matulin pa sa alas 4. Subalit kay Conor Benn wala pa pong sagot si Jaron Ennis. Ano sa palagay nyo mga amigos, natatakot ba si Jaron Ennis kay Conor Benn? Let me know your opinions mga amigos, just comment down below. Alright. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man